Magandang araw! Ako si Kyra Imane F. Jose ng ikapitong baitang pangkat Einstein. Ngayon, magkakaroon tayo ng pagkakataong makapanayam ang mga guro sa Araling Panlipunan sa mababang paaralan ng Waluna at isang magiging guro pa lamang upang talakayin ng isang mahalagang tanong. Tunay nga ba tayong malaya? Bagamat malaya na tayo bilang isang bansa, hindi pa rin natatapos ang mga diskusyon tungkol sa tunay na kahulugan ng kalayaan at mga limitasyon kaakibat nito para sa bawat individual. Sa panayam na ito, hihimayin natin ang kanilang mga karanasan, pananaw at susuriin kung paano nakakaapekto ang konsepto ng kalayaan sa larangan ng edukasyon, sa ating lipunan at sa personal na buhay. Inaanyayahan ko kayong makinig at matuto mula sa kanilang malalim na pananaw. Tunay nga ba tayong malaya? Para sa akin, yes. Malaya tayo bilang isang nasyon o bansa. May sarili tayong pamahalaan, may sarili tayong saligang batas, malaya tayong makapagpapahayag ng ating mga hinaing, saloobin, malaya tayong gawin ang nais natin ayon o batay sa batas na umiiral sa lipunang ginagalawan natin. Sa makatwid, mayroon tayong soberanya. Pero, mahina kasi yung kagat ng ating batas upang mapalakas ang ating soberanya. Kaya nagmumukhang mahina at hindi tayo malaya bilang isang bansa. Pagdating sa ugnayang panlabas, katulad ng China at ng Pilipinas, mas nananaig ang kondisyong pabor sa China kumpara ng Pilipinas. Halimbawa, nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba nagkaroon tayo ng foreign debt to cope up with the demands ng pandemya? So, pumasok tayo sa foreign debt sa China at may agreement doon between China at ng Pilipinas. Pero yung terms and provision, pabor sa China, mas pabor sa China. Whereas, kapag hindi natin na-meet ang mga iyon, maaaring masamsam ang ilan sa mga likas na yaman natin. Like what is happening sa West Philippine Sea. So malaya tayo bilang isang bansa, bilang mga tao, hindi lang natin alam iwasto ang paggamit ng kalayaang ito upang mas maging makabaluhan pa ang ating kalayaan at pagiging malaya. Pagdating naman sa kultura, well, we are now living in a postmodern world and generation kung saan may bagong mukha ang pananakop. Nasasakop ang ating kultura ng ibang kultura, ng ibang bansa, like sa food, pananamit, estilo ng pamumuhay, na nagiging dominante ang mga ito sa ating buhay upang hindi tayo nagiging malaya pagdating sa pagsasabuhay ng ating kultura. Ganun rin sa ideologies, like political ideologies, diba, we tend to adopt and embrace yung mga ideolohiya ng ibang nasyon o bansa, at ang mga ito ay nagiging dominante rin sa estilo ng kulturang politikal ng mga Pilipino. Yun lang, maraming salamat. Tunay nga ba tayong malaya? Yan ang tanong na mahirap sagutin ng karamihan. Ngunit, meron itong malalim na kahulugan at maaari nating mahati-hati ito sa iba't ibang klase ng perspektibo. Meron tayong historical, meron naman tayong political, social at personal. Sa kontekstong historical at maaaring political, maaari nating sabihin base sa pag-aaral na tayo ay malaya na mula sa mga bansang sumakop sa atin. Ngunit, madami pa ding nagsasabi at nagtataka na kung tunay ba tayong malaya pagdating sa historical at political. So, dahil meron pa din tayong mga malalaking impluwensya mula sa malalakas at makapangyarihang bansa sa ating ekonomiya, kultura at politika. Dumako naman tayo sa social at economical na aspeto.
Maraming Pilipino ang hindi nakakaramdam ng tunay na kalayaan. Dahil sa kahirapan, kawalan ng oportunidad, ang iba ay hindi nakakapag-aral, at sabihin na nating meron talagang hindi pagkakapantay-pantay. Maraming tao ang nalilimitahan ng mga sistemang nagpapahirap sa kanila, tulad ng korupsyon, kakulangan sa serbisyong publiko, at hindi patas na distribusyon ng yaman. Pag-uusapan naman natin ang personal na antas pagdating sa kung tunay nga ba tayong malaya. Malalaman natin kung tunay tayong malaya depende sa kung paano natin tinitingnan ang ating sarili at mga desisyon sa buhay. Marami ang maaaring magtanong, malaya ba ako kung tila meron pa din akong responsibilidad na hindi ko mauna yung pangarap ko kailangan, o mga gusto kong kamitin dahil meron umaasa sa akin sa lipunan o sa aking pamilya. So makatuwid, ang kalayaan ay isang komplikadong konsepto. Bagamat may mga forma ng kalayaan tayong tinatamasa, maaring hindi ito lubos na nararamdaman ng lahat sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Sa pagtatapos ng ating panayam, lumilinaw na ang kalayaan ay may iba't ibang anyo batay sa konteksto, maging ito man ay bilang isang bansa sa loob ng silid-aralan o personal na aspeto ng buhay ng bawat tao. Bagamat nakuha na natin ang kalayaang pampolitika, patuloy ang hamon ng paggamit ng tunay na kalayaan para sa lahat na hinahadlangan ng mga limitasyon ng sistema at mga inaasahan ng lipunan. Ang mga karanasan at pananaw ng ating panauhin ay nagbibigay din sa mahalagang papel na edukasyon. Nagpapahalaga ng isipan at ating kolektibong responsibilidad na ipagpatuloy ang pagharap sa isang kalayaang mas makatao, mas inklusibo,